Dr. Love, naniniwala ka ba sang-ayon ka blood is thicker than water? It is always true. Ang pagiging magkamag-anak natin, mas mabigat talaga yun kesa doon sa hindi ka mag-anak. Nakahanda tayo palaging magpatawad kay Nanay Cora. Kanina ko pa tinitingnan si Nanay Cora. Yung very typical na ate, na nakatatanda na ang iniisip lang niya yung maprotektahan yung kanyang kapatid na hindi naman maunawaan siguro nitong si Lena. Ang hindi maganda kay Lena, yung pagiging violent niya. No? Hindi dahilan lang sa kapatid. Posibleng maging violent din siya doon sa ibang mga taong nakakaharap niya. But ang nakalulungkot dito, ang tingin ko lang dito, masagwang pakinggan. Pero may pagkukulang dito ang mga magulang nitong dalawang magkapatid na ito. Can you imagine? 13 magkakapatid yan. At yung iba sa kanila, ang nagpalaki, yung lola. Hindi nagabayan ng dalawa, wala yung values. Walang naituro na values. Alam niyo, nakakahiya. Konti na lang ang buhay natin. Tatawagin na tayo. At pag tayo tinawag, nakahanda ba tayong umarap sa Diyos? At sabihin na tayo namuhay na isang Kristiyano na marunong magmahal sa kapwa, no? Kay Lena may pagkakataon pa, punong-puno lang ng galit si Lena. Hindi ko alam kung inggit, pero may galit, sa kanyang puso. At pag may galit ang tao sa kanyang puso, wala nang makikitang maganda yan. Believe you me. Lahat ng makikita mo, lahat naghahanap ka ng kapangitan kasi punong-puno ng galit. And that's what the devil is working on. Sana'y pakita niyo sa inyong mga anak at sa inyong mga apo ang kahalagahan ng magkapatid. Thank you, Dr. Love. Dr. Camille, sa tingin mo, bakit umabot ng ganito? Siguro sabihin natin, Ate Coring, yung sinasabi natin na bukod sa differences nila nung bata, pero kasi tatandaan natin, yung developmental differences, magkakaiba yan sa magkakapatid eh. Maaring yung panganay, kagaya ni Ate Lena, ni Ate Cora, maaring sabihin natin, ang tingin niya, hindi palagi sumusunod bilang isang nakababatang kapatid itong si Lena. Tapos si Lena naman, sasabihin niya gano'n, intimidated siya na palaging ikaw yung dinuduro, kahit na hindi, pero pakiramdam mo, dahil ikaw yung bata, dinuduro ka palagi. So habang lumalaki sila, ang tingin ng isa, mababa yung self-esteem niya, tapos parang hindi, ito kailangan ang paraan para maging kahit papaano makalaban ako is maging physically aggressive. Pero tatandaan nyo, ang apektado dito, hindi lang yung mga anak nyo, pati yung mga apo nyo. Kasi pinapakita nyo na akala nila ang pamamaraan para magkaroon ng atensyon is lumaban physically. So sana, pwede naman kayo talaga na pumunta sa amin or malapit ako sa inyo. Alam ko malapit yung lugar nyo sa sa bahay namin. Pwede ko kayong puntahan for possible sibling counseling. Sibling counseling. Maganda. Pero, mga nanay, kailangan, gusto nyo rin gawin, ha? Kasi ang tulong nandyan na lahat. Kailangan maglakad naman kayo at ibukan yung bibig ninyo para maibigay sa inyo lahat ng tulong na yan. Okay. Sa usapang legal naman, una, yung upakan ng dalawang magkapatid, pwede silang maghablahan, right? Pwede. Oo. Pwede silang maghablaan, pero nasa batas natin, lalo na sa family code, na pag-conflict yan, pag-away ng pamilya, miski nag-file ka ng kaso sa korte, binibigyan ng tinatawag na cooling off period. May 6 months cooling off period. Ano yung cooling off period? Binibigyan ng korte kayo ng pag-asa na yung init ng ulo, yung galit sa puso, mawala. So nag-a-appoint, hindi mag-uumpisa ang hearing ng kaso nyo habang kayo'y nag-uusap. Tapos, pagkatapos ng 6 months, mag-a-appoint pa ang court ng mediator. Titignan kung pwede kayong magkasundo. Kasi ang pinag-aawayan nyo, kalakalan. Meron tayong kasabihan, the family that prays together stays together. Ang advice ko naman sa inyo ngayon, the family that sells together, magbenta kayo, stays together. Magbenta kayong sabay.